hindi pa mahigpit. Habang hindi pa mahigpit kasi talagang humihigpit na lang humihigpit ngayon ng online platform eh. Kaya habang hindi pa mahigpit sa Facebook, 'di ba? Habang hindi pa mahigpit sa TikTok, lahat ng mga platform online, kailangan na makapagsimula na tayo ng negosyo. 'Di ba? So, ayan. So, once again, I'm Coach Melanie Pindot, former janitress noon. And alam ko naman na napanood nyo na ako ng paulit-ulit sa Kapuso Mo, Jessica Soho. And ayan, nagiging kasing katawan ko na si Jessica. Lumalaki na din yung mukha ko. Ayan. So, hindi lang yon dahil sa sobrang legit ng company natin, na-feature din tayo kay Judy Ann Santos. Sa kapamilya, makikita niyo naman dyan sa paano kita pasasalamatan. And pwede niyo po yung mapanood sa YouTube channel, Judy Ann Santos. Type niyo lang Judy Ann Santos. Paano kita pasasalamatan, Melanie Pindot. At lalabas na yung aking kwento dyan. So, dyan kasi sa KMJS kasi hindi pinakita yung platform ng negosyo na ginagawa namin online kasi bawal sa kanila branding. Kumbaga dyan, i-enhance lang na ikaw ay kumita ng malaki, kumita ng milyon, 'di ba? Actually, ganun lang sila pero hindi nila i-elaborate kung ano yung ginagawa mo. Unlike kay Judy Ann Santos, pinakita yung mga products natin, pinakita yung hub, pinakita yung package. So, ayan, kaya panoorin nyo kasi full detail talaga yung kay Judy Ann Santos. And marami din akong iyak dyan kay Judy Ann Santos. So anyway, ayan, bakit ba ako na-featured? Actually, maraming successful. Marami pong successful nung na-featured kasi ako kay KMJS. In-interview niya ako over the phone kasi nga lockdown that time. So that time is isa pa lang sasakyan ko. Ini-start ko pa lang din pagawan yung bahay ng mama ko. So, para sa akin, sabi ko, ay, huwag niyo po akong i-featured. Sabi ko ganun. Kasi hindi pa po ako ganun ka resultado. Sabi ko ganun sa kanila. Kung gusto niyo po, yung mentor ko na lang. Kasi yung mentor ko po, naka-sports car, nagpapagawa ng mansyon. Sabi ko ganun. Tapos napakadami po niyang grupo sa iba't ibang bansa. So, yun na lang po. Kaya lang sabi ni KMJS, sabi sa akin, Jessica, so, ayaw mo ba na maka-inspired? Kasi yung kwento mo, maraming makaka-relate from single mom, di ba? Na sobrang hirap ng buhay. Ayan, alam yan ni Gingging and yan Evelyn na, di ba, Ging, dun sa atin sa lugar natin, yan, namumulasi yung papa ko ng mga pagkain, ay, ng basura. Tapos pag may mga leftover galing sa restaurant, yan, niluluto yan namin, kinakain namin yan. So, ganun kahirap yung buhay. Tapos, talagang struggle is real. So yung sinabi niya na ayaw mo ba maka-inspired na hindi hadlang yung kahirapan para, alam mo, yung sitwasyon mo ngayon na pinagdadaanan is hindi hadlang yan para hindi ka, ah, ang tawag to, kumbaga manggigil, na magkaroon pa ng more, na may magagawa ka pa, may maibubuga ka pa as a person. Yan, hindi lang yan yung final destination mo. Pero syempre, nasa Diyos ang awa, na sa tao pa rin ang gawa. So, eto na. Ayan, so sobrang gawang-gawa talaga kasi for almost 15 years, talagang sabi ko sa inyo, hindi ako nagpahinga magtrabaho. Oh, 'di ba? Hindi ako, kaya nga sobrang sipag. Ako na 'yun. Ako na yung masipag. Kasi bakit? Nag-aaral pa lang ako. Nagtatrabaho na ako. Nagtatrabaho na ako sa kantin, sa, nalala ko sa mga restaurant, pumapasok akong trabaho kasi kailangan, may pambili ako ng uniform ko sa pasukan. Kailangan, hindi na ako hihingi kay mama ng pambili ng uniform. Ako na magpo-provide in my own, mga gamit, ganyan. So, kaya ako, sa kung gusto ko mag-aral, tatrabaho na ako. Tapos, syempre, mga kapatid ko, so, hindi na kinaya makapag-college. O, kaya, ang ginawa ko, nagtrabaho na kaagad ako, naging katulong, naging kasambahay, naging janitress, para makatulong naman ako sa mga kapatid ko. Sa madaling salita, guys, 15 years akong masipag. And take note, ano ang napundar ko? Ang napundar ko ay pinapalayas ako sa inuupahan ko, sa inuupahan namin. Walang pera, walang pamasahe. Yan yung napundar ko. Nakasangla ang ATM. Nakasangla ang ATM. So, ang hirap. Sabi ko, ba't ganun? Parang ang sipag-sipag ko naman. O, partida yan, ha? Partida yan, sarili. Kumbaga, tumutulong ako sa family ko. Wala pa akong anak noon. Kumbaga, paano pa nagkapamilya ako, di mas mahirap pa yung sitwasyon.
So, hanggang sa na-introduce sa akin itong negosyo na to. And alam ko marami makaka-relate. So, sabi ko, syempre, natatakot ako ma-scam. Natatakot ako ma-scam. Yan, tapos sabi niya sa akin, maglalabas daw ako ng puhunan. So, sabi ko, natakot nga ako ma-scam. Sabi niya, paano ka ma-scam? Sabi ko, tapos wala naman akong pera. Wala nga ako pambili ng ano wala nga kaming bahay, wala akong pambayad ng kuryente, tapos sabi mo maglalabas ako ng puhunan. So parang may mali, sabi kong ganun. Hindi ako yan, hindi ako magaling, sabi kong ganun. Wala akong maraming kaibigan, hindi ako ma-self talk, sabi kong ganun. Saka ano, hindi ako magaling, hindi ako negosyante, sabi niya sa akin. Ito lang yung tumatak sa isip ko kung bakit ako nagsimula din at gumawa ako ng paraan. Nasabi niya sa akin, okay, ganito. 15 years ka nagtrabaho? Sabi ko, oo. So, sa 15 years mo, ano napundar mo? Wala nga ni. Puro utang nga ni. Sabi ko, ganun. Sabi niya, "O, sige, another 15 years na nagtatrabaho ka. Sa tingin mo, ano yung mapupundar mo kaya? Tapos doon ako nakarealize kasi yung edad ko di ba? So nag-count ako sa Diyos ko, ano edad ko na yan? For sure, wala pa rin ako mapupundar dyan kasi bakit? Di ba pag namasukan tayo, so, shout out sa mga namamasukan, di ba yung kinikita natin napupunta sa pambayad ng bills, di ba? Sa pagkain araw-araw, kuryente kung, di ba? Kuryente, tubig. So, sa daily needs na pupunta doon. So, madaling salita, kulang na kulang. Alam po yan ng mga kababayan natin sa mga kaibigan natin dyan na nanonood, na naging empleyado din, 'di ba? So, para makasurvive, yung kinikita mo, pang-survive lang sa madaling salita. So, sabi ko, for sure, wala pa rin akong ano dyan. Wala pa rin akong maiipon dyan. Ang maiipon lang talaga edad. 'Di ba? Tapos doon ako nakarealize na parang inisip-isip ko, oo nga, no, matanda na ako that time. So, alam nyo naman, ang hirap-hirap na maghanap ng trabaho kapag may edad na, may discrimination na. Doon ako natakot, parang, oh my God. Tapos paglabas ko ng bahay, eto real talk to ha, paglabas ko ng bahay, nakita ko yung mga medyo nanay-nanay na sa amin, nagwawalis na sa karsada. Tapos parang naisip ko yung sarili ko, alam, magwawalis din ako sa karsada. Sabi kong ganun. Magwawalis din ako sa street, sa barangay. Sabi kong ganun. Na matanda na ako. Kasi syempre wala nang tatanggap ng trabaho. Sabi kong ganun. Tapos doon ako nakarealize na kapag may realization ka, alam mo yun, kasi 'di ba tayo, ang lagi sinasabi sa atin ng mga magulang natin, matuto kang mamaluktot, matuto kang makontento kung anong meron ka. 'Di ba tama ba? Pero kasi 'di ba kapag titingnan natin in the future, hindi pwedeng makukontento na lang tayo lalo na't may anak tayo, 'di ba? Kailangan na hindi na natin iparana sa magiging anak at sa magiging pamilya natin yung experience nating hirap. Yun yung naging mind ko. Kaya sabi ko, sige, gagawan ko ng paraan na makapag-start. So, madaling salita po, nangutang po ako ng pinang-start ko dito. Hindi ako nahihiya na sabihin. Kasi nga, kapag ang isang bagay gustong-gusto mo, girl, talagang yung utak mo talaga, ang mind mo talaga, makakapag-isip ng paraan kung paano mo magagawa niya ng solusyon na kahit na hindi ka, gusto mo magbago yung sitwasyon ng buhay mo, nagkakaroon ka ng idea kasi bakit ginugusto mo. Unlike dun sa, naku, eto magkaiba to, unlike dun sa, inoperan ka, may magandang opportunity, sinabi na, itry mo sis, naku, wala kasi akong pera eh. Naku, ang hirap kasi, gano'n. Alam mo yung inuna mo na yung mga reason out. So pagka ganun pala, eto may science kasi yan na explanation, na kapag ganun pala, na kapag inuna mo na yung mga dahilan na, naku kasi hindi ako magaling mag-self-talk, naku kasi alam mo naman, mahirap kasi yung sitwasyon, ganyan. Naku, alam mo naman, wala akong mautang. Pagka ganun pala, yung mind natin, yung subconscious mind natin, hindi na siya nag-iisip ng paraan kung ano yung gagawin nating solusyon. Kasi bakit? Nag-close ka na eh. Sinabi mo na naku, hindi yan ganyan. Kumaga na parang close mind mo na after doon. Pero kapag sinabi mo pala na, o sige, kaya ko yan, gagawa ko yan ng paraan. Didiskarte ako. Yan. Pag gano'n naman yung ginawa mo, pansinin mo, bigla ka nag-iisip, nagkakaroon ka ng idea, talaga yung yung nagkakaroon ka ng superpower, kung kayo ka mangiram. So, ganun nangyari sa akin. Kahit sobrang mahihayin ako mangutang, nagkaroon ako ng superpower para mangutang. Kasi sabi ko, kailangan ko tong gawin. Sabi ko, ayoko nung dumating yung sobrang tanda ko na nangungutang pa rin ako.
nangungupahan pa din, ang hirap-hirap mangupahan, 'di ba? So, yun. So, nung nag-start ako, syempre gusto ko kasi sa inyong elaborate kahit na medyo mahaba, 'di ba? Kung paano ko talaga ginawa makapagsimula. So, hindi pala, eto ha, hindi pala pera ang magiging problema kung sa mga taong hindi nakakapagsimula, hindi pala pera. Kasi ang pera, kayang-kayang gawa ng paraan pag gugustuhin mo. Hindi po pera. Ayan, ano po yung, Ming, ano po yung, Ming, tabi dyan, B, nag-ano si Mami Lani. Ano po yung idea, yung mindset na gusto ko yan, gagawin ko yun ng paraan. Sa solusyon, yun. So, yun pala yung pinaka-best way para makapagsimula sa negosyo. So, buti na lang, Lord, thankful ako sa Panginoon na alam mo yun, na enlighten niya ako kasi kailangan natin ng wisdom from God na hindi tayo maging close-minded. So, yung time na yun, grabe talaga, ang dami talagang paraan na ginawa ko. So, eto ha, nangutang ako sa mga Bombay, pinara ko yan, mga Bombay, mga tita ko, inutangan ko. And hanggang sa panglimang Bombay yata yung nagpangutang sa akin. Panglimang Bombay yata yung kinausap ko kasi ginarantor ako ng tita ko hanggang sa napautang ako. And syempre, nung nag-start ako, alam nyo ba, nung nag-start ako, hindi pa ganun tinatanggap yung online. So, kumbaga kapag kumakausap ako ng online, binablock na ako or hindi na ako pinakausap kasi hindi pa tanggap yung online dati. Kumbaga, hindi pa lahat nag-online. So, medyo mahirap pa mag-market. Kaya talagang bahay-bahay talaga kami. So, napakahirap magbahay-bahay kasi bakit naulanan ka, napabasa ka, minsan nakaka-encounter ka ng mga lasing, pag magpe-present ka. Ayan. So, karga ko yung anak ko, nagpapresent ako sa mga pulis. And so, sabi ko nga, samantala ngayon guys, sobrang dali na lang ngayon kasi nga, tinatanggap na at lahat na halos yata ng tao ngayon may cellphone na, 'di ba? Kaya nga sobrang sobrang bilis mag-market sa era na 'to kasi nga lahat halos may internet sa bahay, 'di ba? Kahit kasabihin natin na ano yung buhay nila pero lagi may ano may cellphone pa din eh kasi yun yung pinaka number one needs, 'di ba? Kahit nga mga nasa bundok-bundok yung mga bahay, naku, wag ka may mga cellphone yan. Kaya ang ibig sabihin napakalayo ng market na kaya nating i-market kasi dahil nga may cellphone ka lang, 'di ba? Diyos ko, ang bilis-bilis na lang. So, ayan. Ayan, next po, Upsi. So, nagtuloy-tuloy ako, nag-share ng magandang negosyo hanggang sa, siyempre, may nagtiwala sa akin, nakapag-purchase na ako. And after po, Upsi, next, after ko yan, ito yung sinasabi ko sa inyo, after ko pong gawin yung business, makapag-purchase, marami nagtiwala. And doon na nag-boom nung lockdown. Grabe, nag-boom po sa ang online. So yan, nagtuloy-tuloy yung aking mga transaksyon. Naka-purchase po ako ng hindi lang 100 na membership fee, lalo na sa US, sa iba't ibang bansa. Meron po ako mga naging leader na mga iba't ibang lahi. Dahil sa ganda ng produkto natin, at the same time, naka-insured ka once na nag, nag-business ka, may products ka makuha at the same time, ang pinakagusto ko dito, naka-insured ka. So, di ba? So, kung ang mga sasakyan nga ini-insure, di what more pa yung buhay natin. So, yun yung pinaka nagugustuhan ng mga client ko na nagpo-purchase ng product. At hindi lang yun, syempre tuloy-tuloy hanggang sa diyan ko na nakuha yun nga, napagawa ko yung bahay ng mama ko, nakabili ako ng first car ko, and napagtapos ko yung kapatid ko ng pag-aaral. Kasi yun yung mga priorities ko that time eh. So, ah diyan syempre, hindi ako pumayag na hindi naka-member ang aking pamilya. So, ito yung sinasabi ko sa power ng positioning ng account. So, nung naka-start po kasi ako, yung pag kung may mga nagjo-join kasi sa akin, so nanghihinayang ako na matabunan yung mga account namin kasi dapat dikit-dikit kami. Kaya ang ginawa ko, nag-member ako as ng multiple account kasi napaliwanag sa amin na kapag naka-multiple accounts ka, parang ganito siya, parang may isa kang apartment, okay, sa one account. Pero kapag naka-VIP accounts ka o multiple accounts, para kang may maraming apartment na nagpo-produce ng income. So that time, bukod sa multiple accounts ako, minember ko yung mama ko, minember ko yung anak ko, yung kapatid ko, and yung anak ko, grabe, silver executive, batang-bata, sa history na kumikita ng malaki. O, di ba? Na pinarangalan lang naman sa Araneta Coliseum. Ayan, sa pag-decide ko lang yan. And syempre, nagtuloy-tuloy pa. Hindi lang naman yung
anak ko yung naging inawardan. Syempre, inawardan din po yung aking mga leaders. 'Di ba? So, madami po akong next up, see, marami po akong mga leaders na international na inawardan as a Silver Executive, Millionaire Circle. And that time, grabe, syempre, iba pa rin kasi kapag kumikita ka at the same time, kumikita din yung mga leaders mo o yung mga national mo ng business. Kasi diyan na nag-start na magkaroon po ako ng cheque. Ayan, totally lockdown po yan. Grabe yan. So, kumita lang naman po ako ng totally lockdown. Ang earning ko po niyan ay nasa almost 3 million in mga parang 8 months time. Kumita po ako ng 3 million. Grabe. Kahit ako hindi po ako pamaniwala. Alam niyo ba kung ano lang pinapanalangin ko sa Panginoon? Lord, kahit siguro kahit 10,000 lang ako dito monthly, okay na. Masaya na po ako noon. Kaysa sa nagja-janitress ako, nagkakatulong ako, ang hirap-hirap, walang pahinga, di ba? Maghapon nakatayo. Tapos binigyan ka ng Panginoon ng ganyan. Sabi ko nga, wala Lord, ano yung, anong kabutihan na ginawa ko para magkaroon ako ng ganitong income, 'di ba? Gantong blessing. So, syempre, hindi lang ako yung nagpa-cheque, hindi lang ako yung kumita. Syempre, kumita din yung aking mga grupo, yung aking mga nashiran, yung mga naniwala sa akin. And take note, most of them po is mga OFW, mga kabataan, ayan, na, na, alam mo yun, na part-time lang nilang ginagawa, pero nagpapacheck sila dahil sa business na to. Kaya kung ikaw right now, may trabaho ka, meron kang pinagkakabalahan, or full-time mom ka, naku, para sa'yo tong negosyo na to. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng pagkakakitaan kahit na hindi ka ma-self-talk, hindi ka magaling magsalita, hindi mo kailangan ng sign, ang kailangan mo lang talaga magsimula. 'Di ba? Hindi mo kailangan ng perfect timing, ang kailangan mo, this is the right time, this is the perfect timing para makapagsimula sa negosyo. And syempre pa, kaya nagtuloy-tuloy yung blessing hanggang sa syempre inawardan tayo as a Silver Executive, Gold Executive, ayan. So nakikita niyo naman, ano yan, pati yung itsura ko po dyan, umaano din, nag-iiba din, 'di ba? Noong una mukhang bakla dito sa Gold Executive, hanggang sa naging Global Ambassador, naging Millionaire Circle. Ibig sabihin po ng Millionaire Circle is kumita ng milyon sa business. Nahit ko yung million ko. And syempre, ang pinakamataas na rank is Global Ambassador Prime. Ayan na. Ang sexy ko dyan. Grabe. So, yan yung pinakamataas na rank na na-achieve ko. Kaya nga, yung aking mga gadget. Ayun, syempre, yung mga leaders ko, syempre, kumita din sila. And syempre, na-awardan din sila mismo sa Philippine Arena, MOA Arena sila ina-awardan. Para kanyang Miss Universe, magsusot ka lang naman dyan ng napakagandang gown, di ba? At ikaw ay a-awardan ng mismong may-ari ng company at kakamayan ka nila sa iyong achievements. And dahil dyan, syempre, yan, napakadami niya. Hindi, sabi ko nga sa inyo, karamihan dyan ay mga part-time lang ginagawa yung business. Dahil mga OFW, yung iba dyan, estudyante, 'di ba? So nakaka-proud po yung ating business kasi hindi lang hindi lang yung naunang kumikita. Nakikita naman natin na kapag nagsimula ka at ginalingan mo, syempre kikita ka din talaga. And syempre, ayan nga, dahil sa naging Global Ambassador Prime natin, syempre, automatic mahihit po natin yung mga travel at mga gadget incentive nila. So, dyan ako nagkaroon ng Sodexo gift check from company. And ayan, so yung aking mga gadget, yung aking mga iPhone Pro Max, ay libre ko lang nakukuha. Grabe, worth 100,000 na tablet, na iPhone. Tapos yung Sony na yan, nasa 120,000 po yan, libre. Libre. Ang sarap di ba ng libre? Ang sarap ng libre ng company. Kasi nga, nire-reward ng company yung galing mo. Siyempre, yung effort mo, nire-reward ng company. Hindi siya libre kasi nag-join ka lang. Siyempre, the more na kinikwento mo, dinadaldal mo yung negosyo, sinishare mo sa Facebook, hindi ka nahihiyang ikwento ng ikwento. Yung ano, yung mga gadget or yung mga gift check mo, automatic po yun na pumapasok sa iyo. And kapag naka-redeem ka na ng mas marami, it's all about you. Kung gusto mo siyang ibili ng gadget, pwede mo siyang ipang-travel, pwede mo siyang ibili ng mga TV, yan, ganyan. Oh, 'di ba? Ang taray.
So, ayan, nagtuloy-tuloy, syempre, ang pinakamasarap para sa akin, yung nagpo-purchase ka ng ganyan. Nagtuloy-tuloy hanggang sa nakapag-travel international ng libre. Ah? And, ayan, speaking ng travel, alam nyo ba, malinaw ba ako? Malinaw ba ako, coaches, yung boses ko? Kasi hindi ako masyadong malakas yung boses ngayon. Kasi Opo, ano, okay. Ayan, alam nyo ba, speaking ng gadget, eto ha, alam nyo ba, meron lang akong ano, konting-konting kwento lang. Alam nyo ba na lahat ng halos ata ng bansa ay aking na-applyan? Oh, bakit? Nag-apply ako sa Japan. Alam nyo ba nag-apply ako sa Japan, sayaw-sayaw? Yan, diba? Kung todo, split ako doon. Tapos ano, nung isasalang na ako, pinasara na ni Gloria. Hmm. Tapos, ano naman ako, Korea naman, kanta-kanta, kaya, yung kahit sintonado, sige, kanta-kanta. Kasi nga, di ba, gusto ko magbago sitwasyon ng buhay ko. Tapos nung isasalang na ako, hindi naman pumasa yung boses ko. Tapos sabi ko, eto na, ano na lang ako, magkatulong na lang ako sa Saudi. Pagdating ko naman sa Saudi, ayan na, for requirements naman ako. Tapos sinasabi sa akin na, ano, na, tawag nito, masyado daw ako maliit, ganyan. Masyado daw ako maliit, para daw lang daw ako nene, hindi daw ako iisipin na nasa edad na daw. So, hindi rin ako natanggap. Nag-apply naman ako sa Taiwan. Ayan. Nag-apply ako sa Taiwan, guys. So, yung height naman, no, iyak ako ng iyak. So, grabe, ang dami ko na-apply ang bansa na hindi ako natatanggap. Yan sa Hong Kong, apply din ako dyan ng DH, no. Nung ano na ako, yung ano ko naman, resume ko nawala sa lahat sa tricycle, pati yung mga requirements ko nahulog sa tricycle. Kaya grabe, sabi ko, Lord, ano ba to? Ba't hindi ako matanggap-tanggap? So alam nyo ba? So yun pala yung may rason pala. Kaya guys, lahat ng mga pinagdadaanan natin, pagsubok, mga struggle sa buhay, mga challenges, pag natin siyang sabihing problema, lahat ng mga challenges sa buhay natin is meron pala siyang magandang blessing. Kaya lagi kapag may problema or challenges sa atin, kung ba may problema, huwag mo siyang sabihin na problema, sabihin mo siya challenges. Tapos, ma-excite ka kasi, Lord, ano kaya yung magandang blessing na kasunod nito? Ano kaya yung reason? Ano kaya yung bagay na gusto mong ituro sa akin na matutunan ko sa challenge na to? Kasi mayroon palang tinuturo si God at meron siyang pine-prepare na mas maganda sa'yo. Yun yun. So, pero that time, syempre, hindi ko naiintindihan kasi wala naman nag-explain din sa akin. So, nung time na yun, syempre, ako nang iyak. Sabi ko, Lord, ang bait-bait ko sa'yo, naglingkod ako sa'yo. Ganun. Kasi syempre, ang trabaho ko sa mga madre, di ba, sa mga pare. Tagalaba nila ako ng mga damit ng madre, sa tagaplansya ako ng mga damit ng pare. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko lang naman pong maiahon yung pamilya ko sa hirap. Gusto ko lang magkabahay kami. Sabi ko ganun. Pero bakit hindi mo to sa akin binibigay? Iyak ako nang iyak talaga. Sobrang stress na depress ako. Yung pala, ayan na, magpupunta pala ako sa iba't ibang bansa. Hindi para magtrabaho, kundi para magbakasyon. O, 'di ba? So, pagdating ko dyan, ito pala Lord, yung ipine-prepare mo sa akin na pupunta pala ako dito hindi para magkuskus ng CR, hindi pala para, ano, alam mo yung magkatulong, maglinis. So, para pala mag-travel at kumain ng kumain. So, 'di ba? So, ayan, nag-travel na din po sa iba't ibang bansa and ngayon may upcoming travel kami uli kasama ko yung anak ko. So, lahat po yan, all expenses paid ng company, libre po yun. Wala po akong babayaran doon kahit piso. So, ayan, syempre, nakapaglabas din po ako ng totally lockdown ng mga sasakyan. Ayan, and ang pinaka, syempre, multiple, and syempre, ang pinaka nakakapagpakilig talaga sa akin ay multiple houses. Ayan. So, after po niya, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, kundi 5 pong bahay na po ang napapagawa ko right now. So, bakit 5, di ba? Pag ang dami naman, applying, di ba? So, that time kasi, nung lockdown kasi, sobrang dami kong office hub, sobrang dami kong onliners, kaya meron po tayong system, okay, onliner system. So, paano po to? Ganito kasi siya guys. Kumbawa, busy ka, wala kang time, hindi mo matutukan, hindi ka magaling, hindi ka ma-sales talk. Ayan, full-time mommy ka. Ayan, so pwede ka pong magkaroon ng onliner sa office hub namin. So, ano pong gagawin? Ito pong onliner na to is ito po yung tuturuan namin sa online platform, makipag-usap, sa client. Ito po ay full-time na nasa office hub. So kapag natuto po si onliner, imagine mo, para ka may call center setup. Hindi ka nagpapasahod, hindi ka nagrerenta ng opisina.
Pero lahat na ipapasok na magiging onliner mo is may komisyon na pumapasok sa'yo. Nagigets niyo po? So, ganun po yung nangyari sa akin ng totally lockdown. Hindi, kumbaga, ang dami po, nakita niyo naman kayo na, di ba, ang dami nagpa-check. Yan. Yun po ay mga onliner ko karamihan doon, mga hovers po namin, ang ano doon. At ang kagandahan doon, habang kumikita sila, kumikita din po yung mga leader international na wala namang time mag-full time, wala namang time na gawin yung negosyo. 'Di ba? Kasi nga part-time lang nilang ginagawa eh. So, ang ibig sabihin pala, it doesn't matter kung part-time mo lang 'tong gagawin at hindi ka magaling dito kasi nga meron tayong onliner system. So, ang kailangan lang dito is at least 18 years old pataas na magpo-full-time sa office app. So, siya yung tuturuan namin. Siyempre, habang natuto siya, habang nag-network siya, habang ginagawa niya 'tong negosyo, kumikita siya. Pero ang magpapasahod sa kanya ang company. Okay? So, habang kumikita siya, dahil tao mo siya, dahil nag-join ka, dahil nag-register ka, okay? Dahil nag-avail ka ng package natin, automatic, kahit pag kumikita yung onliner mo, automatic kumikita ka din. Okay? Kumikita ka din. Kasi bakit? Ang kailangan lang naman dito ay may left group sales at right sales group. Kung ikaw ay may dalawang onliner, so wala kang choice. Kahit ayaw mo, bibigyan ka ng company ng komisyon, which is 181818. And, syempre, hindi lang yun. Kung ikaw ay magaling mag-refer ng client, oh, Aplani, kausapin mo nga to kasi gusto ko sa kanya i-share yung ano yung negosyo. Kinausap namin, 'di ba? Pinasok sa Zoom, may nag-present, kinausap natin, nag-start ng negosyo. Alam nyo ba na kapag ikaw yung nag-refer, pwede kang kumita ng 5,000 up to 80,000 per one person. At pwede mo siyang makuha in just 5 minutes lang. Ewan ko lang kung 5 minutes o 3 minutes ah. Pumasok yung income ngayon, i-encash mo ngayon, mamaya-maya papasok na yung cash mo. Okay? So, sobrang laki ng kitaan ngayon. Grabe nakakaloka. Alam niyo ba kasi kami, dati ako, ang galing ko po dati magkwento, magdalda. So, ang dami sa akin nagpo-purchase. Alam niyo ba, isang tao dati, 500 lang. Kahit anong sipag ko, 500. Samantalang kayo ngayon, 5,000, 20,000. Depende sa i-avail na package. Kasi yung mga leader international, siyempre sila gusto nila malalaking package. So, yung mga leader kumikita ng 40,000. And just ilang minutes lang yun. Basta na-register, 'di ba? Within 5 minutes, pwede mo na siyang makuha at ma-encash. Ganon ka-powerful ngayon ang kitaan. Hindi katulad namin noon. Kung noon nga 500 lang eh. Kumita na ako. Eh what more pa kayo ngayon sa era na to? Mas malaking direct referral. 'Di ba? So, direct referral po yun. Ibig sabihin, bukod sa may onliner, system ka na may komisyon ka doon ng 181818, magkakaroon ka pala ng mas malaking komisyon kung upline. Mentor Lani, pwede bang kausapin mo to? Paki-share sa kanya yung negosyo. 'Di ba, refer ka lang ng refer, kami yung kumakausap. Tapos ikaw yung babayaran ng company na direct referral bonus. Kaya kung ikaw ay may biglaang bayaran, may biglaang gustong bilhin, mag-share ka lang ng business. Kasi maya-maya, 'di ba? Wala pang isang oras, makukuha mo na yung cash mo. Ganun ka-powerful ngayon. Grabe, nakakabaliw. So, syempre, bukod dyan sa mga sakyan na yan, yan nga, next po, Apsi, sa mga houses po na pinagawa. So, yun nga, bakit Aplani House? Ewan ko, kasi nga, yan, syempre, yung mga leader po, nagkaroon din ng mga sakyan. Diba? Hindi lang ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, dito, mas maganda na hindi lang ikaw yung kumikita. Mas maganda na kumikita din yung mga leader mo. So, sa akin kasi, bakit Aplani bahay? Bakit dami mong bahay na binili? Ewan ko ba? Kasi nung time nga na nangungupahan kami, ang hirap. Alam mo yun yung bahay na titira namin, ang liit-liit lang. Tapos pag bumabaha, yung bahay namin, ang bubong na lang yung nakikita. Kasi nasa Mandaluyong kami nag-rent. Yung mga gamit namin lahat basa. Tapos makikita mo yung mga daga, kasalamuha mo siya sa bahay. Naglulutangan sila. Kaya nasabi ko sa sarili ko, na Diyos ko, kapag ako nagkaroon talaga ng pera, sisigurado ko talaga na yung bahay na papagawa ko, hindi mababaha. Kaya yung mga bahay ko ngayon hanggang third floor. Ganun pala yun, no? Kapag meron kang dream, kapag may dream ka at ginusto mo,
Tapos sinamahan mo ng sipag. Sipag talaga. Sinamahan mo ng sipag. Yung dedikasyon mo. Yung ano mo, yung alam mo yung, kasi may powerful kasi yung dedikasyon sa yung sipag eh. Powerful yun eh. Kasi bakit? Hindi ka hihinto eh. Hanggat hindi mo na-achieve yung gusto mong marating. So ako kasi that time wala talaga akong pahinga. Talagang sipag talaga nakarating kami kung saan saang lugar, Lupalo, Tarlac, nang binabaha kami para lang mag-share ng negosyo. Kasi nga, 'di ba, gusto mong magbago yung sitwasyon ng buhay mo. Gusto mong mas makatulong sa pamilya mo. Lalo na kung may anak ka. Gusto mong wag nang iparanas sa anak mo yung hirap na naranasan mo before. Kaya yung mga, yun po, yung in-achieve ko talaga mga bahay talaga. So, ayan. So, grabe yung mga car achiever ko. Next po, mga APSI. So, nagtuloy-tuloy talaga ako. And tulad nga na sinabi ko sa inyo, yan po yung onliner system na dahil sa ang hirap na mag-rent ng bahay nung lockdown, ang ginawa ko, bumili na lang ako ng bahay para meron yung mga onliner ko, para meron silang office hub. So, sobrang ganda kasi nga naging blessing din sa akin yung lockdown kasi nga yung mga kabataan, bawal lumabas, wala silang choice. Talaga namang andun sila sa office hub hanggang sa natuto, kumita sila, 'di ba? And kung dati mag-isa lang ako mahiyain, 'di ba? Hindi naman ma-self-stock. Eh, yung mga kabataan na nakilala namin, mga onliners namin, eh, ang dadaldal, hindi mahiyain. So, continuous yung income. Kahit mahiyain ka, wala kang choice. Kita ka talaga. So, doon ako nagpa-check-in ng tuloy-tuloy. Kasi habang nagtuturo ako sa mga onliners na yan, automatic binabayaran ako ng company. Kada may pumapasok na income sa kanila. O, diba? Domino effect, kumikita sila, kumikita rin ako. So, nagtuloy-tuloy pa po mga coaches. Ayan, so, doon ko na pagtapos ng nurse yung aking anak. Nabilan ko rin ng, ayan, nabilhan ko rin po ng pangkabuhayan showcase yung aking kapatid sa Bicol. And syempre pa, hindi lang yon, yung isa ko pong kapatid, binilang ko rin ng bahay, ng lupa. Ayan, and yun, yung bago kong, yun nga, nakabili rin ako ng bahay, ng lupa na napakalaki, nasa 600 square meter yon sa overlooking. So kita doon yung Laguna Lake, Manila, yung ano city lights pagkagabi. So kita lahat doon. Kita rin yung Sea of Clouds pag madaling araw. So nasa tuktok ng bundok yung binili ko pong lupa para soon nga doon ko ipapagawa yung aking resort, bahay na may resort, gano'n. So, hindi pa natatapos yung mga dream ko para sa family. 'Di ba? So, tuloy-tuloy. So, syempre, sinipagan lang talaga. Hindi porke na-achieve mo na yung goal mo, isuminto ka na. Kumbaga, sinipagan ko kasi nga para sa akin, hindi pwede na ako lang yung kumita. Gusto ko yung mga nagsisimula, matulungan ko rin sila. Kaya hindi rin po ako humihinto na gawin tong negosyo at i-share pa rin tong negosyo. Kaya makikita niyo pa rin po ako sa mga Zoom. So ayan, binayaran ko rin po ng cash yung aking yung aking lupa na binili. Kasi nga, yan, nakakatakot ma-demolish. Yan. So tuloy-tuloy talaga. So para sa akin, sobrang blessing po ng negosyo na to kasi dito, kahit nasa bahay ka lang, kahit nga part-time mo lang itong gagawin, wala pong problema. Ang mahalaga po ay nakapagsimula ka. So, sa next Zoom po natin, ayan, sana po maka-attend kayo kasi doon naman, sa ating presentation, doon naman po i-elaborate yung pinaka-details ng pwede nyong i-purchase na products. And lalo na ngayong August 1, ayan, pwede po kayong manalo ng instant membership fee for only 199. Mag-avail lang po kayo ng ticket. Ayan, kasi baka po kayo mapanalunan sa raffle. So, mas maraming ticket, mas malaki ang chance na manalo. So, ayan, third house ko, sabi ko sa inyo, di ba, puro 3-story, 2-story, mga binili kong bahay. Kasi nga, takot na ako mabaha. Takot mabaha. So, ayan, alam yan ni Gingging. Hi, Gingging, kung nandyan ka pa. Thank you sa time mo. And siyempre pa, tulad ng sinasabi ko guys, huwag kayong matakot sumubok. Huwag kayong, baka hindi ko yan kaya, baka hindi para sa akin. No, palitarin mo. Ang sabihin mo, para sa akin to. Kaya ko yan. 'Di ba? So pag ganoon kasi yung mind thinking mo, maniwala ka sa akin.
everything happened for a reason. Bigla ka na lang, kinabukasan may maiisip ka ng paraan. Kinabukasan biglang, ay, kay ganito kaya subukan ko. Ay, ganito. Yan. So, ganun siya. Kaya ngayon, habang mayroon pa tayong araw, kung gusto talaga yung makapag-start na agad, makapagsimula na agad. So, pwede po kayong bumili ng ticket kasi may chance po kayong manalo ng membership fee natin for only 199. So, limited lang po yung ticket natin. Kaya, una-unahan lang po na makabili dito kasi kapag naubos na, kahit gusto nyo bumili, hindi na po kayo makakabili. Okay? So, once again, ayan, sana na-inspire ko po kayo sa aking journey. Ako po ay nagkukwento, hindi para magyabang na aking mga naging resulta. Sinishare ko lang po sa inyo na pwede pala, possible pala yung mga bagay na akala ko imposible. Kasi nung janitress ako, nung katulong ako, di ba? Sabi ko nga sa sarili ko, kaya ko ba yan? Sabi ko, magbabago pa ba yung sitwasyon ng buhay ko? Kasi nga, kumain 3 times a day, hirap na eh. Tapos yung magkaroon ka pa ba ng bahay? Parang magkaroon ka pa ng mga bahay? Parang alam mo yun, parang ano yun, parang panaginip, sabi nga nila. Pero grabe, binigay siya ni God. Binigay siya ng Panginoon sa tulong, syempre, ng mga taong nag-share, nagkwento, sa mga taong namilit sa akin. Kasi hindi naman yan, hindi naman po kasi kayo pipilitin ng mga taong nag-share sa inyo nang walang dahilan. Laging may purpose, laging may reason. 'Di ba? Katulad nung nagpilit sa akin, alam niyo ba na kung hindi niya ako pinilit, baka hanggang ngayon janitress pa rin ako. Kaya sabi ko, Lord, salamat talaga, Lord, kasi meron kang taong ipinadala sa akin na hindi ako sinukuan kahit ayoko. Hindi niya ako sinukuan, talagang ipinarealize niya sa akin na subukan mo kahit hindi ka marunong, kasi lahat naman ng bagay natututunan, wala namang mawawala sa'yo kung susubukan mo. Yung pera kayang kitain, pero yung opportunity, yung edad, hindi mo na may babalik yan. Kaya sabi ko, ano, kahit, kasi isang beses lang tayo mabubuhay sa mundo eh. Parang mamili ka, mabubuhay ka ba sa mundo na hanggang dyan ka na lang, parang tinanggap mo na yun na ikaw hanggang dyan na lang yung buhay mo. Or nabubuhay ka sa mundo na meron ka pang pwedeng mas maitulong sa pamilya mo. Kasi ako, alam ko may mas maitulong pa ako sa pamilya ko. Alam ko na meron pa tayong mga may mga purpose pa tayo sa buhay. Kaya, 'di ba? Kaya piliin natin na mas makatulong sa natin, sa pamilya natin kasi mas i-bless pa rin tayo talaga ni God kapag mas tumutulong tayo. Yung hindi yung parang nawalan ka na ng pag-asa, 'di ba? No, keep on praying lang talaga na Lord, tulungan mo ako kasi ang una kasing pagpe-pray natin, wag yung pera agad eh. Lord, tulungan mo ako na magkaroon ako ng wisdom, na ma-enlighten ako, na magkaroon ako ng strength ba na kaya ko to, magagawa ko to. Kasi kapag yun ang ibinigay sa'yo ng Panginoon, promise, wala kang hindi kayang gawin. Lahat kaya mo. Kahit mahihain ka, mawawala yan. Kasi bakit? Binigyan ka na ng wisdom, pinanalangin mo na sa Panginoon, na bigyan ka ng wisdom na lahat ng ugali na mahiyain, na hindi mo kaya, ay tanggalin sa'yo. Kundi, ang laging iano sa'yo, ibigay sa'yo na paano na kaya ko to, magagawa ko to. Yung ganun. And, yung resulta, yung pera, susunod yan sa'yo. Kasi bakit? Hindi ka na baga, hindi ka na mahiyain eh. Lahat sinusubukan mo ng opportunity. Kasi, hello, saan naman ako kukuha ng pang-start ko dito kung hindi rin ako in-enlighten or hindi rin ako nagkaroon ng kaya ko to, magagawa ko to, para sa akin to. Yan. Kung hindi rin naman ako naging ganun, hindi rin ako magsisimula eh. 'Di ba? Pero dahil nga, yun yung naging mindset ko na kaya ko to, magagawa ko to. Kung ano yung ginagawa nila, training, attend ng mga training, pag-aaralan yung negosyo. So, yun din yung ginagawa ko. 'Di ba? So, kaya ngayon, sobrang thankful, 'di ba, sa Panginoon kasi syempre, hindi lang ako yung kumikita kundi yung mga nasharan ko din. So, thank you so much guys sa lahat ng umattend dito sa Zoom event natin. And syempre, ayun yung mama ko. Lahat ng mga pangarap niya pag birthday, yan, binibigay ko sa kanya. Yung anak ko, ilang taon na walang celebration. Kaya nung birthday niya, dalawang lechon sa resort. 'Di ba? So, pinaranas ko sa kanila yung mga hindi ko naranasan noon. Gusto kong iparanas sa pamilya ko yung mga hindi ko naranasan noon. So, never stop believing in hope because miracle happens every day. So, unang-una, yun nga,
yung humihinga lang tayo everyday, sobrang blessing na yun sa atin. Tapos plus, hingi mo pa sa Lord na, Lord, bigyan mo ako ng, ano, ng wisdom na hindi ako negative thoughts. Yan. Yung hindi ako negative thinker, na hindi ako madaling maapektuhan ng mga taong negative sa paligid ko. Yan. Kapag yun yung maging attitude mo, na lagi kang positive sa lahat ng bagay, hindi kaya ko to, ganyan, magagawa ko to. Pag ganun ka, Diyos ko, malayo mararating mo. At mapapansin mo, malayo ka rin sa mga negative na tao na wala na rin nararating sa buhay, mga marites lang, 'di ba? So, siguro yun yung nangyari sa akin. Like, kaya ko to, magagawa ko to, hindi para sa sarili ko, kundi para sa mahal ko sa buhay. So, once again, thank you so much. Yan. Sa mga hindi pa naka-member, yan kausapin niyo yung taong nag-invite sa inyo kasi sayang yung ticket, limited lang yung ticket natin. Pwede kayo mag-avail. Ayan, para maka-instant membership fee kayo. Sayang din po yun. Diba? Sayang po yung promo natin. So sa mga hindi pa po naka-multiple accounts at naka-VIP accounts, I suggest na kung huwag niyo pong panghinayang mag-VIP account. Sumubo ka na eh. 'Di ba? Nagsimula ka na. So go for VIP accounts kasi nga domino effect yan. Imagine kumikita ako, kumikita yung kapatid ko. Kasi yung kapatid ko kumita ng 3 million kahit nag-aaral siya, may income siya. Mag-aaral siya ng nurse, nagugulat siya, ay ate may pumasok sa akin, may 50,000 ako. Ganyan. So, ang sarap, di ba? Kasi nga, inosesyon ko din yung account ng kapatid ko, ng anak ko, ng nanay ko. So, go for VIP accounts. So, po kayong pumayag na hindi kayo naka-VIP accounts kasi sayang. Darating yung time, manghihinayang ko, sabi niya, "Lo, dapat pala pinosesyon ko muna yung mga account ko, yung magulang ko, yung anak ko." So, yun po yung nangyari sa akin. Kaya, thank you so much sa time niyo po sa pakikinig. Alam ko na sobrang busy niyo at nagbigay kayo ng time sa akin. Naglaan po kayo ng time para sa event natin ngayon. And next event po natin sa August 1. Ako may-inspire po kayo dito kasi ito yung mentor ko na sinasabi ko sa inyo na sobrang yaman. Ang laki po ng grupo niya international. Actually, may mga tao po siyang ibang lahi na sobrang sisipag na pumupunta po din sa Pilipinas kapag meron tayong anniversary. So grabe tong tao na to. Sa August 1, mapapakinggan po natin siya at saka yung leader po natin na OFW na ngayon sobrang kumikita ng malaki. Mag-share din po siya sa August 1. So, ayan, congratulations po sa lahat ng naka-attend ng event natin and sana na-inspire ko po kayo. Hindi po para ipagyabang ang aking pong mga naging achievement, kundi para to inspired na sino po ba ako? Nangarap lang din ako na magkaroon. Pero dahil sa magandang opportunity, nakuha ko po yun. Kasi kung ako yung nakatulong lang or hindi ko sinubukan tong ano na to, baka hindi ko po nakuha kung anong resulta na meron ako ngayon. So, congratulations po sa inyo. Ayan, sa lahat po nag-invite sa inyo. I-message nyo po agad para makapag-start na po kayo at makapag-VIP accounts na po kayo. So, thank you so much and to God be the glory. Ayan, bago po tayo maghiwalay-hiwalay, mag-group pic. From Janitress, kung nasundan nyo yung story from Janitress, from nothing, diba, yumaman, nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng maraming bahay, nagkaroon ng grupo, and maraming resulta. And I know for sure kung ano yung ginagawa niya, yan lang din yung gagawin natin. And syempre, kung ano yung nakuha niya, yun din yung makukuha natin. Basta tuloy-tuloy lang guys, wag po tayong titigil and message nyo po yung nakapag-invite po sa inyo and yung nag-send po sa inyo ng link na to. It's time para po magpasalamat sa kanila kasi ito po yung araw. Ito po yung unang araw. Tandaan po itong araw na to, itong date na to, itong oras na to dahil dito po magsisimula yung journey ninyo. And next time, kayo na po yung mag-share dito po sa ating Zoom event. And of course, ayan, meron po ba tayong template para po sa announcement? Kasi meron po tayong next Zoom event sa August 1. Magkakaroon po tayo ng raffle event. Yan. So, meron po tayong grand prize na 3 business account. Magkakaroon rin po tayo ng 2 mananalo ng 10,000 worth of products. At magkakaroon rin po tayo ng winner for accident insurance worth of 500,000. So, message nyo po yung mga nakapag-invite. Kung hindi pa po kayo nakapag-avail ng ticket, avail na po kayo hanggang katapusan pa po tayo. So, meron po ba tayong template dyan? Yon. So, yan po yung raffle po natin. Get your tickets now. Yan po yung mapapanalunan natin. And block your date.
bigyan nyo na po to ng panahon para mapanood po itong event na to dahil hindi lang po kayo mananalo kundi makakarinig rin po kayo ng mga inspirational people na pwede rin pong makapagpabago ng buhay natin. Alright, so yun po, yun lang naman po ang gusto ko lang pong sabihin. Always remember, knowledge is powerful, but knowledge without action will never produce result. Kaya dapat po lahat po na natutunan po natin, i-action po natin kasi nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So yan, meron pa po bang announcement? Yan po ang ating event for next event po natin ng August 1. So yung bago-bago po tayo magkawatak-watak kung magkahiwalay-hiwalay, Zoom event po na to, mag-picture-picture po tayong lahat and please open cam ng Zoom event po natin. Ang hindi po mag-open cam, hindi po makakasama sa KMJS. Picture sa KMJS.